Samantala, Customs, BIR at LTFRB. Ilan lang sa mga tinukoy ni President-elect Rodrigo Duterte na mga korap na ahensya ng gobyerno. Hindi naman itinanggi ng mga nabanggit na ahensya ang problema sa katiwalian, pero ginagawa na raw nila ang lahat para maiwaksi ito. Nakatutok si Chino Gaston. Halos lahat din na ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga ahensya ng gobyerno na anyay korap. Sa mga opisina sa BIR, opisina ng Customs, opisina ng LTFRB, yan, puro korap yan. Ang highway, and andyan to si Juan si Mark Villar. Ang highways, ang pinungulang hindi korupsyon dyan, si Cabral lang yung babae, undersecretary. Lahat yan korap na. Police ganon rin. Pinuntahan namin ang dinukoy niyang mga ahensya para kunan ng reaksyon. Aminado silang may problema pa rin sa korupsyon, pero huwag naman daw lahatin. Sabi ni LTFRB Board Member Ariel Inton, sinisikap daw nilang tanggalin ang katiwalian sa LTFRB. Dapat hindi mahirap, di ba? Na ang daming requirements na dapat na kailangan i-submit. Diyan kasi nagkakaroon ng problema. Si BIR Commissioner Kim Henares ayaw ng patulan ang mga pahayag ni Duterte laban sa BIR. Sapat na aniyang pruweba ang mataas na koleksyon ng BIR na mula raw sa pangatlong pinakakorap na ahensya noong 2009 bumaba sa pang-8 batay sa 2014-2015 SWS survey. Pero sabi ni Henares, di niya iniaalis na may ilan silang tauhan na tiwali. BIR is composed of 10,000 people. I am not omnipresent na nandun ako sa likod ng lahat na tao. 10,000 sila. Araw-araw, minuto, nandun ako sa likod nila. No? So, ginagawa namin, nilalagyan lang namin ng sistema para mas hindi mangyari yan at saka namomonitor namin. No? Ginagalang naman ni Customs Commissioner Alberto Lina ang pananaw ni Duterte. Pero malayo na raw ang nagawa nila para mabawasan ang corruption sa Bureau of Customs. The law is there na itong CMTA will help na pagre-reorganize. Baka yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo, i-rationalize, iayos ang Bureau of Customs. In a way, ang tawag doon, siyempre, pag nag-iikot ka ng tao, bubuwagin mo yung ibang posisyon. Oo, ganun lang siguro yun. Yun ang aming pakiramdam doon. Hindi naman siguro sasarado natin bukas ngayon, wala ng custom. Hindi naman po pwede yun. Maging ang PNP, di nakaligtas kay Duterte. From the chief PNP director, presidente yan, kung sinong ilagay mong regional director, magbigay yan sa kanya. Ito namang si regional director, ang assignment niya, sinong malagay dyan sa police director. Ito magbigay sa kanya. We want to get rid of policemen who are involved in crime. As we always say, kagaya ng sinasabi namin noon pa, na yung mga pulis na pasaway, tiwali, na lumalabag sa batas, ay dapat lang matanggal sa aming organisasyon. Sa isang statement, sinabi naman ni DPWH Secretary Rogelio Singson na bagamat nire-respeto nilang opinyon ni Duterte, malaki na ang nabago sa imahe, trabaho at pamamalakad ng ahensya. Umaasa si Singson na sa ilalim ng susunod na administrasyon, ipagpapatuloy ang kampanya laban sa katiwalian at ang paglilinis sa hanay ng DPWH. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.